So yun po guys, ayan, magandang araw po sa lahat, especially po sa mga charity viewers po dyan ng PB Team at sa lahat po ng Chris Paunatics na nagmamahal po kay Krishna tsaka kay Sir Paul or sa tambalang Chris Pau. So another topic po yung pag-uusapan po natin. So in this video is pag-uusapan naman po natin yung pagmasahe or paghilot nga po ni Krishna kay Pugong Biyahero. Kasi alam naman po natin, di ba, na talagang iniinda po ni Sir Paul yung pananakit po ng kanyang braso at hindi nga daw ito masyadong maigalaw, hindi masyadong talagang hindi maitataas kasi sobrang sakit nga daw po. At nakakatuwa lamang po kasi ipinaramdam po talaga ni Krishna yung kanyang pag-aalala at kanyang pag-care nga po kay Langlang po niya na si Sir Paul Pugong Biyahero. At talagang minasahe po niya or hinilot po niya yung braso po ni Sir Paul. Sabi ni Krishna na medyo may alam naman daw po siya sa paghihilot or sa pagmamasahe kasi nga po ipinanganak daw po siya na kung sa Bisaya pa is suhi. Sila po yung ipinanganak na hindi normal sa pag-anak kumbaga, dahil usually, di ba, kapag ipinanganak ang isang baby is nauuna po talaga yung ulo. Pero yung mga suhi, tinatawag po nilang suhi, is nauuna po yung paa po nun. At sabi nga po nila na kapag ganoon daw po is magaling daw pong magmasahe or maghilot daw po yung mga taong ganoon. So sabi ni Krishna na ganoon daw nga daw po siya, ipinanganak daw po siya na suhi. Di ko alam kung biro po niya o totoo po yun, pero nakakatuwa lamang po dito kasi nga po talagang naramdaman po natin at nakita po natin na may care po si Krishna kay Pugong Biyahero. Taliwas po ito sa mga sinasabi nga po ng mga bashers na wala nga pong pag-aalala o walang care nga po si Krishna. Si Krishna po kasi yung klase ng tao na astig siya ba? So hindi siya masyadong showy pagdating sa pagbibigay ng care sa kanyang sa kanyang minamahal, pero deep inside is alam naman natin na may care, may pag-alala po talaga siya sa kanyang Langlang. Same with her family, di ba? Laging nagbibiro si Krishna, binibiro-biro ganito ganyan, pero deep inside is meron po siyang care sa kanyang family. Same po yun kay Sir Paul na kahit na binibiro-biro po niya ito, nagjo-joke po siya kahit na mas nasasaktan na po yung po ni Sir Paul, masakit na po yung braso ni Sir Paul, pero deep inside po syempre may pag-aalala po para kay Krishna dahil nga po sa dinadamdam nga po na sakit ni Sir Paul sa kanyang braso. At nakakatuwa lang kasi hinilot nga po niya ito para kahit paano is maibsan po konti yung sakit nga po na nararamdaman ni Sir Paul sa kanyang braso. So possible nga po na baka na napuwersa or nalamigan siguro, or baka na dahil sabi po niya nung bumiyahe naglayag nga po sila yung naglayag nga po sila papunta nga po dun sa kila Jason, kila Toots TV nga po, is parang humawak daw po siya dun sa hawakan ng medyo matagal nang hindi nagagalaw yung braso po niya, kaya siguro ganoon po, parang na stiff or namaga or nanigas po yung kanyang mga muscles sa braso, kaya ganoon nga po. So yun, ipag-pray po natin na sana gumaling na nga po si Sir Paul, but then kung hindi man ito makaya sa hilot-hilot or sa pahid-pahid ng langis or kung ano pa mang ilalagay po nila doon, kailangan na po ni Sir Paul na magpa-check up. So since Holy Week, so wala sigurong biyahe ng bangka puntang Calatagan, Batangas. So siguro by next week, kung loloobin ng Diyos, ay makaluwas na po sila ng Batangas at makapa-check up na po si Sir Paul. Kailangan din po talaga niya itong ipa-check up para ma-check din po talaga kung ano ba talaga ang nangyari sa kanyang braso at bakit nananakit po ito. At ipag-pray po natin din na si Krishna is andyan lang sana palagi sa tabi ni Sir Paul. Sana alagaan niyang mabuti si Sir Paul, gaya nga po na pag-aalaga ni Sir Paul sa kanya. At alam ko naman na gagawin ni Krishna iyon, kahit na binibiro-biro po niya si Sir Paul. Alam kong isa po yun sa paraan ni Krishna para kahit paano is maibsan po konti yung stress si Sir Paul dahil nga po sa sakit na kanya nararamdaman. So yung pagbibiro ni Krishna, alam ko na paraan niya yun para kahit paano is matawa si Sir Paul, mawala saglit yung kanya nararamdaman na stress, ganito ganyan. So talagang si Krishna po kasi is napaka-entertainer po niya pagdating nga po sa pagbibiro, is talagang magaling po sa dyan. At isa po yun sa siguro mag-heal or mag-cure nga po sa sakit na nararamdaman ni Sir Paul. So sana ipagpatuloy ni Krishna din po yung pag-care, pag-aalaga nga po sa kanyang minamahal na si Pugong
biyahero. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga tao pong natuwa nga po sa ginawa ni Krishna at sa mga tao din po na sobrang nag-aalala nga po talaga sa nangyari kay Sir Paul. Ito po mula kay Lollibit na kay Tuna. Ayan. Good evening po Sir Paul, get well soon. Chris, alagaan mo si Sir Paul, huwag mo siyang pabayaan. Mahalin mo siyang lubusan kasi ikaw na talaga ang tadhana ni Sir Paul. Yun po. Inaalagaan naman po ni Chris na si Sir Paul. At hindi lang si Sir Paul, si Chris na nag-aalaga kay Sir Paul, maging yung mga kasama nila doon, inaalagaan po nila si Sir Paul. Kasi ganoon po nila kamahal talaga si Sir Paul at ganoon po kaimportante sa buhay po nila si Sir Paul. Vilma Katan, ayan. Good evening Sir Paul, pagaling ka po, ingat palagi kasi umiidad ka na. Ang mga litid mo ay napupwersa kaya po nagkaganyan ang braso mo. Gagaling ka na, hinilot na. May baby loves mo, God bless always sa buong PBT. Yun po, ipagpray po natin na sana gumaling na nga po. At ako mismo na subukan na naranasan ko na po yan, pero nawala lang din naman agad po yun. Yung nga po, yung saan nga ba ako dun? Parang nasobrahan sa ngalay po kasi yun, yung hindi parang may sinakyan akong sasakyan po yata yun, tapos hindi na ako masyadong nakagalaw. Then yun na, mga ilang oras din po na hindi nakagalaw ba, kaya yung kamay medyo nanigas na nga po yung muscles, pagkatapos po nun is nabasa, kaya siguro na nalamigan kaya sumakit, pero nawala din naman saglit agad po yun. Di ko alam kung ano pong ginamot ko po dun, matagal na po kasi yun, parang pahid-pahid lang po yata. So ipagpray po natin na gumaling na nga po kaagad si Sir Paul. Di natin Tenyo, yan, magpagaling ka Sir Paul, masakit talaga yan kasi naranasan ko yan until now, meron pa rin masakit sa balikat ko. Haplasan mo ng medyo maanghang, nakakabawas din sakit yan, ingat kayo palagi. Yun, opo, yung medyo maanghang po, pag ipahid po yun sa mga katawan po natin, like yung mga may lamig-lamig, kahit pa paano is naiibsan po konti kasi lumalabas nga po yung lamig ng katawan dahil nga po sa init ng langis na pinapahid nga po dito. LC Tilde, ayan. Hi Sir Paul, suggestion ko lang po, huwag po ninyo basta ipahilot kasi hindi po ninyo alam ano talaga nangyari inside. Nangyari po yan sa brother ko recently, hindi rin niya may taas ang right arm niya. I advise him to have a blood work or blood chemistry lipid profile. Ang resulta, ang taas ng cholesterol niya at yun ang dahilan ng pains niya. So the doctor gave him prescription and he is okay now. Another thing, pwede rin ipa-x-ray po ninyo kasi baka nabalian din po kayo unknowingly. Kaya hindi po advisable na ipahilot lalo na kung hihilahin kasi baka mas lalong ma-injure. Tama din po itong suggestion or advice ni Ma'am Elsie Tilde kasi nga po may possibility nga po na baka nabalian or may injury po sa loob. So yeah, mas maganda yung ipa-check up po talaga, ipatingin talaga sa doktor para or ipa-x-ray din po talaga para malaman po talaga yung totoong dahilan ng pananakit ng braso ni Sir Paul. So sana mabasa ito ni Sir Paul, no? Elsa Euro, good evening po PB Sir Paul. Magpagaling lang po muna kayo. Haplasan mo Sir Paul, talagang sobrang sakit niyan po Sir Paul. Baka may sambong dyan, sa Bisaya pahampulan ng gabon or dahon ng herbilina para mabugnawan kay bunog man yan Sir Paul. Ibig sabihin po ni Ma'am is ano po, kung may sambong daw po sila Sir Paul po doon, ay ano nga po, tapalan daw po ng sambong, dahon ng sambong or herbilina. Kasi parang ano po, pang patanggal daw po sa lamig daw po yun. Kasi ano po yun parang nalamigan tapos na parang nabunog. Alam mga Tagalog ng nabunog? Parang basta, yun na yun. Ang hirap pong maging Bisaya kasi minsan may mga Tagalog po na mahirap pong i-convert into Bisaya. I mean, may mga Bisaya na mahirap i-convert into Tagalog sometimes. Especially kapag on the spot katulad po nito, mahirap pag-isip. Ito po. Elsa Kurom, gagaling ka na Sir Paul, hinilit ka ni Chris na baby loves mo. Chris, wag mo pabayaan si Sir Paul alagaan niyo ang isa't isa, kayo talaga ang tinadhana. Love namin kayo, ingat palagi at ang pabait ng mga kuya mo, mga team mo. God bless, we love you PB team at Chris pa. Yan. Hindi naman talaga pababayaan ni Chris na si Sir Paul. Andyan siya palagi para para maging pahinga ni Sir Paul. Si Chris na yung pahinga ni Sir Paul Kumbaga kung sobrang stress na nga po si Sir Paul, sobrang sakit na po ng kanya nararamdaman is andyan nga po si Chris na para maging pahinga po niya. Lila Mar Salcedo, naku po, ipahilit pero di ka pwedeng maligo. Ingat sa mga paghawak ng kahoy sa bundok. Baka ikaw ay namatanda, magpatawas ka kaya siguro di naman tatablan nun ikaw ang nakaramdam niyan. Sana gumaling ka na Paul, mag-ingat kayo dyan. So may ano din po, possibility
na namatanda nga po since andun nga po sila sa kagubatan last time sa bundok. So yun, isa din po kasi ito sa mga kumbaga tawag dyan, yung mga paniniwala po ng mga nakakatanda ba na kapag pumunta nga po sa kagubatan or sa kabundukan, possible na may mamatanda or manuno sa punso bang tawag po yun. Kaya yun nga po yun. At bawal po talagang maligo basta hihilutin, especially kapag may langis na nilalagay, kasi mas lalo daw pong sasakit yung kapag binabasa po yung hinilot na parte ng katawan. So anyway po, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.